Hey yo, good day everyone. Welcome to another video dito sa Men Cannot Ride. Merong mga pinaniniwalaan ang karamihan sa ating mga riders na sa tingin ko hindi na dapat paniwalaan pa. Okay. Unang-una dyan, yung sinasabi nila, dapat daw magpainit ng makina bago mag-ride. Hindi natin kailangan gawin doon. Para sa mga modern EFI, modern motorcycles, hindi natin kinakailangan buhayin ang makina 5 to 10 minutes, iwan sa garahe, tapos saka tayo magra-ride. Ito yung pagkakamali dyan eh. Iiwan mo naka-idle 5 to 10 minutes. Wala ka nararating. Nag-aaksaya ka ng gasolina. Tapos, paglabas mo ng garahe, ang iniisip mo, sa unang kanto pa lang, pwede ka nang mag 100 kilometers per hour. Sa unang liko pa lang, parang MotoGP ka na kumakahiga. Kumahabanking. Yun ang ginagawa ng karamihan. Hindi yun safe. Okay? So, ang mas magandang gawin, painitin ang buong bike sa unang 500 kilometers. Okay. So, ang gagawin natin, napakasimple lang naman. Hindi ko na masyadong kukomplikaduhin ang paliwanag. Sa unang 500 kilometers, okay, paglabas ko ng garahe, I will accelerate, decelerate, accelerate, brake, accelerate, decelerate, accelerate, brake. Of course, kinakailangan mong siguraduhin na safe yung lugar kung saan mo ito gagawin. Kasi hindi ka pwedeng basta-basta lang pumreno o mag-slow down kapag meron kang kasunod, o hindi ka hindi ka basta-basta pwedeng mag-accelerate na lang kung meron kang sinusundan. So pipiliin mo din yung lugar kung saan pwede mo itong gawin ng ligtas. Pero yun nga, sa unang 500 kilometers, accelerate, slow, accelerate, engine brake, accelerate, brake, accelerate, engine brake, accelerate, brake. Gagawin natin mamaya yon. Okay. Meron pang ibang pinaniniwalaan ang ating mga riders na sa tingin ko hindi na dapat paniwalaan sa ngayon. Merong naniniwala na kailangan daw i-baby ang motor sa break-in. Merong naniniwala na kailangan naman daw hard break-in para daw maunat-unat at mabanat-banat ang motor during break-in period. Yun, mali pareho yon. Mas maganda kung ang break-in process natin is yung tinatawag na varying conditions o paiba-iba ang kondisyon para maranasan ng bagong motor yung saglit lang may nag-deliver. As as I was saying, okay, varying conditions. So paiba-iba ng kondisyon. Ang pinakamagandang lugar para i-break in ang motor ay twisties. Okay. Dahil sa twisties, makakaranas siya ng throttle on, throttle off, makakaranas siya ng partial throttle, makakaranas siya ng gradual throttle, makakaranas siya ng wide open, makakaranas ang brakes ng brakes on, brakes off, brake modulation, okay? Makakaranas ang suspension ng dive, squat, makakaranas ang suspension ng play, makakaranas ang gulong ng straight, tas lateral, okay, banking, yan. Makakaranas yung motor ng uphill and downhill. Dahil ito pa ang isang paniniwala ng mga Pinoy na hindi na dapat paniwalaan pa. Akala nila ang binibreak in, makina lang. Hindi na yun tama. Sa tunay, ang makina, hindi na yan nangangailangan ng masyadong mabusising break-in process. Kasi sa factory pa lang, meron na yung initial break-in process during testing. Again, ang pinag-uusapan natin dito ay mga modern engines. Ang mas mahalagang bine-break-in dapat
gulong, suspension, brakes. Yan ang mahalagang binibreak in. Kasi ang mga yan, sa factory, hindi nakaranas ng break-in yan. Yung gulong, bagong-bago. May mga ano pa yan, na mga kung ano-ano pang nakalagay dyan sa gulong. Hindi pa nakakapag-heat cycle ang gulong. Ang suspension, hindi pa yan nakakararas ng play. Konti pa lang. So, kailangan ma-break-in mo yung suspension parts, yung suspension hydraulics, yung suspension components, yung springs, yung oil, yung brakes, yung brake pads, yung brake disc. Lahat yan kailangan makaranas ng break-in. Hindi yung makina. Huwag nating i-prioritize yung makina kasi kapag nag-start tayo ng motor, yung makina, i-break in na niya yung sarili niya. Okay na yan. Last priority yan. Ang priority natin, number 1 is gulong. Number 2, yung brakes. Number 3, yung suspension. And number 4, yung engine. You have your keys? You don't have water. Okay. Ayan, magmumowalaps yung anak ko. So, kaya maganda na i-break in ang motor sa twisties. Kasi sa twisties, makakaranas ng iba't ibang kondisyon yung gulong, yung suspension, saka yung brakes. At yung makina, makakaranas siya ng varying throttle. Hindi lang yung magbe-break in ka lang dito lang sa bayan, sa subdivision lang na partial throttle lang. Mali yun. Hindi naman yung tipong hard break-in na ibabakbak mo agad sa skyway, sa expressway, tapos walwal ka kaagad. Mali rin naman yun. So, varying conditions. At yun nga ang isa pa, hindi lang yung makina ang binibreak-in. Dapat talaga ang binibreak-in yung buong motor. At ito pa ang isang pinaniniwalaan nila. Akala nila motor ang binibreak-in. Hindi. Ang binibreak-in is yung rider kasama yung motor. Kasi gagamayin ko pa yung motor eh. Kung bago yung motor ko, gagamayin ko pa yan. Ibe-break-in ko yung sarili ko. Yun ang dapat nating paniwalaan. Hindi yung mga makaluma at mga paniniwala na hindi na applicable or hindi na nababagay sa panahon natin ngayon na meron tayong modern big bikes. Ayan. So, tara, samahan nyo kami ni Octavia. Mag-quick ride lang tayo ngayon. Iikot ko lang siya bago ko mag-enroll ng aking anak. Samahan nyo ko at gagawin ko lahat. Yung mga pinagsasabi ko kanina, i-record ko na lang doon sa helmet cam. I will see you on the next video. Dito pala. I will see you on the next video dito sa Nike Cannot Ride.